Sabi mo, praise the Lord. Bakit ka mamalungkot ka? Sige, tayo'y umupo na mga kapatid. At salamat sa Diyos sapagkat bagamat malakas ang ulan kaninang umaga, madaling araw, nagpasarap naman ang tulog yun sa atin, di ba? Yun nga lang, kawawa naman yung ibang binaha ngayon. Mapalad tayo, hindi tayo binaha. Yung iba ay hanggang ngayon ay nagsasuffer sa dahil po sa epekto ng bagyo na tinatawag na Southwest Monsoon. Sa Tagalog ay habagat. Yun ang nagpapaulan eh. No? Wala na yung bagyo, umalis na. Umalis na si Aling Krising. Si habagat ang nagkokos po ng malakas na ulan na ating nararanasan. Tinitest lang tayo ng Panginoon. Amen? Sinusubok lang naman ang ating pananampalataya. Kung tayo ba ay takot sa tubig o kung tayo ay takot sa Diyos. Okay? So, ngayon pong umaga ay I'm going to discuss with you this morning ang topic na kung saan po ay importanteng atin pong matutunan na mayroon pong kaakibat na tema sa buong buwan ng July about revival is here. Ang topic natin is the role of repentance to spiritual revival. So nandoon pa rin tayo sa pag-aaral about spiritual revival. Kasi napapanahon po yan. Ang revival ay isa sa mga tanda na kung saan ay ipinangako ng Panginoon na magaganap sa mundo bago siya dumating dito sa lupa. Meron pong revival na magaganap o mangyayari. Yun ay grace lang ng Diyos kasi hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Lahat gusto niya ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Diyos ay nagpaplano ng tinatawag nating spiritual revival. Ngayon, dinidiscuss natin ang spiritual revival. Ano ang kaakibat na kailangan upang maranasan natin ang revival o spiritual revival? Nariyan sa topic na yan, ang role o ang gampanin o ang trabaho ng repentance. Ang topic natin is about the role of repentance to spiritual revival. Malaki ang kinalaman ng repentance. Dahil kung wala yan, hindi tayo makakaranas ng spiritual revival. At pag hindi ka nakaranas ng spiritual revival, sa pagbabalik ni Kristo, po pwedeng hindi ka mapasama para kukunin niya na hindi ka na dadaan pa sa kamatayan at hindi na kinakailangang ilibing ka dahil habang buhay ka, ikaw kapatid ay kukunin ng Panginoon at diretso ka na dadalhin sa langit. At pag si Kristo ay naghari na dito sa lupa, ikaw ay ibababa para tumira dito sa bagong mundo. Okay? Yun po yun. Kaso, kailangan maranasan ng bawat isa itong ating pinag-uusapan ngayon, the role of repentance. Ngayon, bago tayo dumako sa pag-aaral about the role of repentance, pag-usapan natin muna ang spiritual revival. Ano ba yan? What is spiritual revival? Spiritual revival is defined as to come back to life something that is dead spiritually. Sa Tagalog ay muling buhayin ang mga bagay na namatay spiritually, hindi physically na namatay. At ang halimbawa dyan ay ibinabalik ang dating ginagawa mo na pagsunod sa Diyos. Dati,
ginagawa mo, pero namatay spiritually. Ibig sabihin, hindi mo na ginagawa yung dating ginagawa mo before. Ngayon, sabi diyan, yan ang tunay na buhay. Yun pong tayo ay sumusunod sa Panginoon. That is a real life. Pag hindi ka na sumunod sa Diyos, kamatayan na po yun spiritually. Ano ang sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 16, talatang 24 hanggang 26? Sinabi ni Jesus sa mga disciples, kung gusto nyong sumunod sa akin, kalimutan nyo dapat ang sarili ninyo, pasanin ang krus nyo at sumunod kayo sa akin. Verse 25, ang gustong magligtas ng sarili niyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero kung mawalan ang buhay niya alang-alang sa akin, maliligtas niya ito. Dahil ano ang mapapala ng isang tao kung makuha man niya ang buong mundo, pero mawawala naman ang buhay niya? Siyempre, wala. Walang maibibigay ang tao kapalit ng buhay niya. Ang context na pinag-uusapan ay ang pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 24, 2 ulit binanggit niya ang sumunod. Sapagkat ang sabi ng una, kung gusto ninyong sumunod sa akin, kailangan nyong kalimutan ang sarili mo at pasanin mo ang cross at sumunod kayo sa akin. So yung pinag-uusapan dito ay ang pagsunod. Pagdating sa verse 25, ang gustong magligtas ng sarili niyang buhay ay mawawalan nito. Ano ang kahulugan niyan? Ibig sabihin, ang taong ayaw sumunod sa Panginoon ay mawawalan ng buhay. Yan po ibig sabihin nun. At kung ikaw naman ay mawalan ng buhay, anong sabi ng Diyos, kapatid? Ikaw ay maliligtas. So, anong gusto mo? Hindi ka susunod sa Diyos, pero yumaman ang buhay mo. Umunlad ka. Nakatapos ka ng pag-aaral, nakapagtrabaho ka, nakapagnegosyo ka, pero hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Ang sabi dito, kapatid, ano ang mapapala mo kung makuha mo man ang pangarap mo sa buhay o makamtan mo ang buong mundo? Ikaw na magmay-ari ng buong mundo. Pero mawawala naman ang buhay mo. Ibig sabihin, dahil hindi ka naman susunod sa Panginoon, patay ka sa paningin ng Diyos. Siyempre, wala. Walang maibibigay ang tao kapalit ng kanyang buhay. So, ang tunay na buhay ay makikita sa pagsunod sa Diyos. Kaya wag niyo pong kainggitan yung mga taong nagiging successful sa buhay, pero when it comes to the commitment of serving God, wala. Sapagkat hindi yun ang buhay. Ayaw nilang sumunod sa Diyos, kaya ang sabi nila, mahal nila ang kanilang buhay kasi akala nila yun ang buhay. Ikaw ay naliligo, nahihiga sa pera. Akala nila yun ang buhay. Pero ang tunay na buhay ay ang pagsunod sa ating Diyos. Kaya dito makikita ho ninyo kung sino ang buhay at kung sino ang patay. Pinakita sa atin dito, ano ba ang spiritual revival na yan? Next slide natin. Ang spiritual revival ay pagkakaroon ng bagong interes patungkol sa Diyos. Nagkaroon ka ng interes. Dati wala kang ka-interest. Dati ang interest mo ay boxing dahil kay Manny Pacquiao. Yun ang interest mo. Tingnan mo sa katabi mo, bakit bakante kaya yan? Hindi kaya nasa harapan na sila ng television ngayon? At ang interest nila ay nasa boxing kay Manny Pacquiao? Mamaya pang tanghali yun. Pagtapos ng service natin na yun, mamaya pang tanghali yun. Pero,
Ang interest nila ay nasa boxing, wala sa Diyos. Anong tawag dyan? Patay ang kanilang espiritu. Dahil ang spiritual revival ay pagkakaroon ng bagong interest patungkol sa Diyos. Ikalawa, patungkol sa mga gawaing pang-espiritual. Yan po ang spiritual revival. Pag meron kang interest sa mga gawaing pang-espiritual na bagay katulad ng Bible reading. Kung may interest kang magbasa ng Bible, that's a sign may buhay sa iyo. At ano pa? Meron kang interest ng personal prayer. Wala ka sa ganitong pagtitipon, nasa bahay ka, nasa jeep, o naglalakad ka lang, at ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon. Umuusal ka ng prayer kahit sa isip mo lang. Yan po, kapatid, ay sign ng life. At personal worship. Wala naman nagpapaawit, pero ikaw ang nagiging worship leader pag nag-iisa ka. Para kang worship leader. Ikaw ba pinangarap mo yan, sister? Hindi mo pinangarap na maging worship leader? Hindi mo pinangarap? Grabe, ba't ka napunta sa worship team? Dapat tanggalin na to. Hindi. Baka mag-backslide. Okay. So, personal worship kang sumasamba kay Lord. Wala naman nagdidikta sa'yo, walang kapatiran. Nag-iisa ka, umaawit ka, yung inaawit dito. At pag ikaw ay may interest, dumalo ng ganitong lingguhang pagtitipon. Ang tawag sa English ay attending church worship services. That's a sign of life. Bakit? Kasi sa lahat ng revivals na naganap sa ibabaw ng mundo, isa sa favorite kong revival na naganap sa buong mundo ay ang walang sawang pagkikwento ko patungkol sa Wales revival. Ang bansang Wales ay part ng Great Britain. Nakuha niyo po yan? Part ng Great Britain. At isa sa parte ng Great Britain ay ang England. Di ba? Ang Scotland. Yan. Ano pa? Wales. May isa pang bansa na nakakalimutan ako. So, part sila ng Great Britain. So, Wales. So, ngayon, kapatid, ang mga tao nung unang panahon, walang interest dumalo sa pagsamba sa Diyos, lalo na paglinggo. Malalaki ang kanilang mga katedral. Malalaki ang church worship service nila. Nagpwede maglaman ng 1,000. Nakita ko po sa picture eh. Lalo na yung Mount Moriah Chapel nila. Akala ko maliit lang. Yung pala, pwede palang maglaman ng 1,000. Ang dumadalo, 50 lang eh. Tapos sa listahan, ayon doon sa pasto, sa listahan nila, may miyembro sila, nasa 1,200. Pero out of 1,200, only 500 showed up during Sunday worship services. Pero nung nagkaroon ng spiritual revival, ang tao po hindi na magkasya. Nasa labas na lahat ang marami. Kasi punong-puno na. Nagkaroon sila ng interest dumalo ng lingguhang pagtitipon because of the spiritual revival. Amen. At ano pa kapatid, ang sign na may buhay sa espiritu mo, you are doing personal evangelism. Hindi ka dinidiktahan, walang sinasabi sa yung leader mo, kaya na mag-evangelize tayo, kusa ka. Nasa trabaho ka, nag-share ka sa mga class office mates mo about Christ. Nag-share ka ng patungkol sa naranasan mo nang ikaw ay makakilala kay Jesus Christ. And you invite them para dumalo. Estudyante ka, nag-share ka sa mga classmates mo about Jesus Christ. Pero hindi ka naman dinidiktahan gawin mo yun. That's a sign of life. Dahil another thing, sa Wales revival, kasi napakarami pong revival, meron pang Punjab revival sa India.
No? Pero hindi ko na ikikwento yun, yung Punjab Revival. Merong revival sa Los Angeles, California at that time din. Pero itong Wales Revival lang. Sa Wales Revival, ang mga tao, mga nanay, mga tatay, mga bata, nang maramdaman nila yung buhay na presensya ng Diyos sa puso nila, di nila mapigilan mag-share sa kanila mga kakilala. Pati yung mga nakakulong sa city jail ng Wales, lahat ng yun ay nakakilala kay Lord, bumait, kaya ang nangyari ay pinalabas lahat ang mga nakakulong sa lahat ng jails sa buong Wales. Bakit? Sapagkat merong isang pulis na nagbabantay na tinamaan ng spiritual revival at sinera niya ang lahat ng mga inmates do, lahat ng mga nakakulong, lahat sila ay natouch din ng revival. Tapos, ang nangyari, yung mga hukom, hindi na po naglilitis dahil walang lilitising kaso, sinara nila ang lahat ng mga courtroom nila, sarado para bagang holiday, no? Kasi, yung mga judges na sana ay mag-aasikaso, nasaan? Nasa gawain ng Panginoon, sumasamba. Sabi nila, sa kanan muna kami papasok sa courtroom. Dito muna kami sa church. Grabe yung revival, spiritual revival. Kasi, ba't na-born again itong mga judges? May nag-share sa kanila. Hindi naman po ang spiritual revival kung saan lalapit sa iyo. Merong tao na nakadranas ng revival, lalapitan ka, at dahil doon, mag-aalab ka rin. Para bagang may dalang apoy, tapos paglapit sa iyo, sisilabang ka din. At nung masilabang ka, ikaw naman lalapit sa isang tao para silaban siya. Kaya ang tawag nila ay revival fire. At isa sa another sign ng may buhay sa iyo, hindi lamang magkakaroon ka ng personal evangelism, nagsishare ka, kundi namumuhay ka na matuwid. Kaya yung mga tao, takot na gumawa ng kasalanan. Kaya lahat ng mga inuman ay sarado. Wala nang gustong pumunta sa inuman. Lahat ng sinihan, sarado, nagkalugi-lugi yung mga may-ari ng sinihan, ng pub, ng mga inuman, mga sugalan. Wala nang taong gustong pumasok doon. Lahat nila gusto nasa church araw-araw. Antindi po ng spiritual revival. Pag yan ay naranasan ng isang tao, aakayin kang mabuhay ng matuwid. Isa lang po yung example ko na yan. Yung Wales Revival na naganap. 2 taon lang po yung Wales Revival na yun. 2 years lang. Nagsimula ng October 31, 1904 at natapos ng June 2006. 2 years yung revival na yun. Pero nakapagdala ng more than 100,000 souls sa kaharian ng Diyos. See? At hanggang ngayon, yung epekto ng Wales Revival ay nadadama nila. Kaya tuwing sasapit po ang October 31, nagdiriwang ho sila. Kanilang sineselebrate ang tinatawag nilang Wales Revival. Nagdidiwang ang buong Wales. Inaalala nila ang naganap sa bansa nila. Sapagkat hindi po simple yun. Supernatural work ng Holy Spirit yun. Yun ang tinatawag kong spiritual revival. Ngayon, ano ang patotoo ng Bible? Na ang repentance ay may malaking bahagi upang maranasan ang tinatawag nating spiritual revival. Sa Acts chapter 3, verse 19 to 20. Basahin po natin. 1, 2, 3. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ayan. Okay.
So, atin pong nakita dito, mga kapatid, ang patungkol sa word na repent. Lahat ng sunod-sunod na binabanggit diyan, nagsimula sa salitang repent. That's why ang repentance plays a major role in spiritual revival. Ang sabi ni Peter, repent then and turn to God. Dito ay ipinapakilala sa atin ni Apostle Peter what is repentance. Peter defined in this particular verse ano ang ibig sabihin ng pagsisisi o sa Tagalog o sa English ay repent or repentance. Nakita natin dyan, anong sabi? Repent then and turn to God. Huwag mong paghiwalayin yan. Repent then and turn to God. So, define what is repentance. Repentance is defined by Apostle Peter, not me. But Apostle Peter, kasi siya nagsabi nito, as turning to God. Ang ibig sabihin ng repentance ay pagpapanumbalik loob sa Diyos. Pagbabalik loob sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng English word na to repent or repentance. Pagbabalik loob sa Diyos. So dito, mga kapatid, ang repentance, English word yan, pero yan ay galing sa dalawang Greek na salita. Una ay salitang meta. Meta is a Greek word meaning change. Kaya merong example, merong tinatawag na metamorpho at merong isa naman meta-schematizo. Yung metamorpho, yung mga nag-aaral sa butterfly dito. Ang butterfly, bago naging butterfly, naging uod muna yan. Amen? Tapos nagkakaroon ng change from the inside and out. Ang pagbabago niya nagagaling sa loob ng uod. Tapos nag-turn into a butterfly. Tinawag yung metamorpho. Yung change sa outside, bunga ng change from the inside. Yung ikalawa naman yung meta-schematizo na binabanggit naman sa 2 Corinthians chapter 11, si Satanas man ay nag-change into an angel of light. Yung change naman niya ron, ang tawag naman sa Greek ay meta-schematizo. Yung pagbabago niya sa labas, hindi bunga ng pagbabago ng loob, kundi panlabas lang ang pagbabago. Ibig sabihin yan ay pagbabalat kayo. Kaya magkaiba yung metamorpho sa meta-schematizo. Kasi yung meta, yun ang Greek word ng change o pagbabago. Ang ikalawa na Greek word ay noia. Noia means mind. Kaya yung repentance sa salitang Griego ay metanoia, ibig sabihin ay change of mind. Pagbabago ng isip. Sino mga may isip dito? Taasan kami ng mga may isip. Yung iba nag-iisip pa kung meron silang isipan eh. Ang tagal eh. Parang may gumunon pa, may isip pa ako. Okay, sige, lahat na may isip, taas ang kamay. Ayan. So, ibig sabihin, pagbabago ng isipan, ang ibig sabihin ng English word na repentance. Tagalog ay pagsisisi. Pero pagbabago ng pag-iisip yon, kapatid. Kaya, nakita ho natin dito, mga minamahal, yung ibig sabihin ng pagbabago ng isipan, nagkakaroon siya ng 180 degrees. Sino mga kumuha dito ng geometry? Mga kumuha ng geometry nung high school. Nakalimutan na ninyo? Yung mga 75 dito, 74 sa high school ng geometry. Nung araw, 75 ako parati dyan. Nung high school ako eh, sa geometry. Nung tumanda ako, saka ko naintindihan yung geometry. Sabi ko, sana estudyante ako ngayon nung high school pag hindi na-master ko yun eh. Kaya lang,
kung kailan ako nag-mature, saka ako naunawaan yung geometry subject namin. May ganun pala, no? Para bang late boomers na. Late na nung maunawaan ko yung geometry. Nung hindi ko maintindihan yan eh. Mga sukat-sukat na yan. Yung 180 degrees. Pakita nyo nga sa akin ng example na 180 degrees. Kasi ang isang protractor, 360 degrees yun. Yung kalahati doon ay 180. Kaya kung ito yung 0, at i-illustrate ko sa inyo yung 180 degrees, yan. Yan ang 180 degrees. Pero pag ang 360 degrees, ito 0. Balik lang din ako. Kaya yung 180 degrees turn to God, ibig sabihin, tatalikuran mo, sa isip mo, magdidesisyon ka. Change of mind nga eh. Magdidesisyon ka na iiwan mo ang dati mo at lumang buhay at haharap ka sa Diyos. Yun ang sinasabing and turn to God. Amen? Turn to God. Ibig sabihin, humarap ka sa Diyos. Turn to left. Di ba? Haharap ka sa left. Turn to right. Harap ka sa right. Turn to God. So, harap ka sa Diyos. Kaya lang sa pagharap mo sa Diyos, kailangan may tatalikuran ka. At yun ay nangangailangan ng desisyon ng iyong isipan. Ang pagtalikod mo. At yun po ang ibig sabihin ng repentance. Nakuha nyo na, kapatid. Ang ibig sabihin ng repentance. Turn from sin. Tatalikuran mo yung kasalanan sa buhay mo. At ikaw ay haharap sa Diyos. At yan ay napakahalaga. Dahil yung sunod-sunod na yan na binabanggit, no? Na your sins will be wiped out and the times of refreshing, no, will come from the Lord. Hindi mo mararanasan yan kung hindi ka muna dadaan sa tinatawag na repentance o repent. Mamimiss mo yung spiritual revival galing sa Diyos. Mamimiss mo yung plano ng Diyos sa sanglilikha na bago siya dumating ay magkakaroon muna ng spiritual revival. Nare-revive ang iba, ikaw hindi dahil hindi mo pa ginagawa ang salitang repentance. But let me tell you this. Repentance is a grace work of God. Ito po ay kilos ng biyaya ng Diyos. We cannot produce repentance on our own. Hindi ka pwedeng mag-produce ng sarili mong pagsisisi. Repentance is not our own production. Hindi ka nagpo-produce ng pagsisisi sa sarili mo. Ang repentance ay galing sa Diyos. Siya ang naglalagay niyan sa iyo. Kaya hindi ka po pwedeng mag-repent kung hindi ka muna makakasumpong ng favor buhat sa Diyos. Yun yung grace. Yun yung biyaya ng Diyos. Okay? At saan makikita natin yan? Sa Acts chapter 11, verse 18. Sa Acts 11, verse 18, ano ang sabi ng mga disciples ng ating Panginoon nang mag-report si Peter sa ginawa ng Diyos? When they heard these things, they had no further objections and praised God. So they fell silent. Tumahimik sila. Then suddenly they glorified God, saying then, to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Kasi kinwento ni Apostle Peter kung papaano siya nagamit upang yung sambahayan ni Cornelio ay makakilala sa Panginoon. Ano ang sabi ng mga tao? Ang Diyos ang nagbigay ng pagsisisi sa mga tao. So, ang repentance, hindi galing sa atin, hindi galing yan sa sarili mo.
Kaya kahit sabihin ko rito, paulit, mag-repent ka, hindi ka makakapag-repent kung hindi ang Diyos maglalagay niyan sa heart mo. Pag hindi ka nilagyan ng Diyos ng repentance, sorry, maaring hindi ka pinili ng Diyos. Pag binasa ninyo ang Book of Ephesians, bago palalangin ang mundo, may pinipili na ang Diyos na tao. At kahit na sino ang mag-preach dito, repent! Wala. Hindi ka nagbabago ng isip mo. Wala pa rin nangyayari sa'yo. Kasi, maaaring hindi ka pinili ng Diyos, sorry na lang. Hindi ka nilalagyan ng repentance eh. Kaya walang pagbabago sa pag-iisip mo. Hanggang ngayon, luma pa rin ang buhay mo. Tagal-tagal mo nang dumadalo sa church, wala kang repentance. Hindi ka makalapit-lapit sa Diyos. Sabi ang repentance is turning to God. Pagbabalik loob sa Diyos. Unless na ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, hindi ka makalalapit sa Kanya. At ang repentance, mga minamahal, ay gawa ng Diyos yan kasi siya yung nagbubukas ng puso ng tao. Pag ang Bible dinidefine what is repentance eh. Repentance is God's opening our heart to receive the Word of God. Ang tunay na pagsisisi ay binubuksan ng Diyos ang puso ng tao para matanggap niya yung naririnig niyang pangangaral. Hindi lang matanggap, maunawaan niya yung napapakinggan niyang pangangaral. Alam niyo po, kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi mo mauunawaan ang pinipreach para sa'yo. Hindi ko maintindihan yun. Ano ba ibig sabihin nun? Pag hindi mo naintindihan, hindi mo siya tatanggapin. Pero ba hindi mo maintindihan, tinatanggap mo? Di ba? Rejected mo yung bagay na pinangangaral kasi hindi mo siya nauunawaan eh. Tinagalog na nga, hindi mo pa rin naiintindihan eh. Binisaya na nga, hindi pa rin nauunawaan. Inilocano na, hindi pa rin naiintindihan. Kasi unless ang Diyos magbukas ng isipan at puso ng tao, hindi niya matatanggap yung pinangangaral na salita ng Diyos. Yan ay nasa aklat ng mga gawa 16, talatang 14 hanggang 15. Kasi mababasa natin dyan, kung babasahin niyo yan, Acts chapter 16, verses 14 to 15. Si Apostol Pablo ay nakakita ng maraming kababaihan na naglalaba doon sa tabi ng ilog. Doon po sa siyudad ng Pilipos sa bansang Macedonia. Ito po ay isang Greek country. Nagpunta siya doon dahil nakakita siya ng vision na doon siya pinapupunta ng Diyos. At nung siya ay makakita ng mga kababaihan, nakipag-usap siya sa mga babae. At siya ay nagsishare about Jesus Christ. At isa sa nakinig sa kanya ay tinatawag na Lydia. Meron bang pangalan dito? Lydia? Andito ba si Aling Lydia? Isang negosyante ng damit. Businesswoman po siya ng damit. At ano ang sabi ng Bible? Ayan o. The Lord opened her heart. Nakita niyo yun? Kalapitin mga katabi mo. Nakita mo? Anong sabi doon? The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. Ang daming babae doon tangi siya lang. Siya lang ang tanging nakaunawa at tumanggap sa pinangangaral ni Pablo. Apostol yan. Na-meet niya si Lord. Anointed yan. Dapat kung anointed yan, lahat ay tatanggap. Amen? Pero hindi. Isa lang. Sa nakikinig na yon. Dahil isa lang ang binuksan ng Diyos ang puso. Sino? Si Lydia. O, tingnan nyo. So, pagkatapos, ano nangyari?
when she and the members of her household were baptized. So, ibig sabihin itong si Lydia ay nabautismuhan sa tubig. So, yung verse 14 at yung verse 15, akala ninyo magkadikit, pero may space po yan. Dahil sinabi ng verse 14, the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Pagdating ng verse 15, nagpabautismo na siya sa tubig kasama ang kanyang pamilya. So may space gap. Ibig sabihin, nang tanggapin niya yung mensahe ni Paul, ay saka siya lumapit at maaring nagsabing, bautismuhan mo po ako. At hindi lang ako, kakausapin ko ang aking pamilya. Sineran agad niya yung kanyang family. So pag may spiritual revival, kasi hindi ka tatanggap ng revival kung hindi bubuksan ng Diyos ang puso mo. Ang number one sumagi sa isip niya na dapat makarinig ng salita ng Diyos, hindi ang kaibigan niya, hindi ang kumari niya, hindi ang kapitbahay niya, kundi mismo ang pamilya niya. Kailangan yun ang ilalapit ko sa Diyos. Ang asawa ko at mga anak ko. Kaya ano nangyari? Nailapit niya. Kaya naisama sa water baptism. Ano bang requirement sa water baptism? Kung si Pedro ang ating tatanungin. Acts chapter 2, verse 38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission or forgiveness of your sins. Anong requirement para sa water baptism? Repent. Binaptize itong si Lydia at yung kanyang family. So anong ginawa nila? Nag-repent. Wala naman binabanggit na nag-repent. Ang binanggit lang, the Lord opened her heart. So ibig sabihin pala ng repentance ay bukas ang puso mo sa salita ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin ng repentance Panginoon, patawarin mo ko! Hindi naman ng repentance. Ang repentance, hindi ka umiiyak. Pero ang isip mo, nagbago. Nung una, sarado-kandado ka sa iyong nakagisnang paniniwala. Tapos mamaya, yung sarado-kandado, nabubuksan yung kandado. Okay? At tinatanggap mo ngayon. Kasi isip mo ngayon, nabago na. Amen? Nabago yung pag-iisip, yun ang repentance. Nabago yung pag-iisip, tinatanggap na niya yung salita ng Diyos na napapakinggan. Naunawaan niyo po ako, kapatid. Kaya yun po ang kahulugan ng repentance. Ibig sabihin, bukas ang puso sa salita ng Diyos. Hindi ka na-offend. Hindi ka natitisod sa nangangaral. Hindi ka nasasaktan doon sa nagpipreach na iniisip mo, pinatamaan ka na naman. Pagka ikaw ay nasasaktan, parang feeling mo, pinipersonal ata ako ng preacher na to. Ako ata pinapatamaan niya eh. Walang repentance, walang revival. Kaya hindi makakaranas ang kongregasyon ng revival kung lahat ay nire-reject yung napapakinggang pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat natutuwa ka kung may rebuke o correction sa naririnig ka. Dapat natutuwa ka at sinasabi ng isip mo, sige pa, one more time, more. Ganun. Hindi yung tatayo na ako. Uwi na ako. Pinatamaan ba naman ako ng preacher? Alam ko, ako yun eh. Sabi mo, alam ko, ako yun. Napapatingit pa nga sa akin yung pastor eh. Habang nangangaral, ako talagang tinutumbok niya. Paano ka makakatanggap ng revival? Nire-reject mo. Samantalang, ang utos ng Diyos, preach the word in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort.
reprove, rebuke, and exhort. Yun ang sabi kay Timothy. Sa pangangaral, magtuwid ka. Mag-correct ka. Yan ang sabi. Kaya, sa pangangaral, talagang hindi maiwasan, mayroong pagtutuwid at pagkokorek. Amen? Ngayon, kung bukas ang puso mo o nagre-repent ka, makakatanggap ka ng tinatawag nating revival. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay po na profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Yun po ang salita po ng Diyos. Repent. Ayan ang sabi. At ikalawa, ano ang sabi? So that your sins may be wiped out. So, ang repentance, ang susi upang ang kasalanan mo ay mabura sa harapan ng Diyos. Hindi pwedeng mabura ang kasalanan mo sa pamagitan ng paliligo mo araw-araw. Kahit maligo ka ng alkohol, hindi matatanggal yung kasalanan yan sa puso mo. Kahit uminom ka, kapatid, ng panlinis ng comfort room, mamamatay ka dun. Suicide yun. Pero hindi makalilinis yun ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Why? Because repentance is necessary to blot out, no? Or wipe out. Hindi nang ginamit dito, wipe out, no? Sabihin, walang ititira, eh, oh. So that your sins may be wiped out. Parang para yung in-announce ko sa inyo, na pagdating ng AI revolution, lahat ng mga trabaho ay mawa-wipe out. Trabaho gamit ang tao. Kasi mapapalitan ng mga humanoid robot. And just recently, may naipost si Bill Gates na out of so many works o trabaho, ay 3 trabaho lang daw ang pwedeng ma-retain sa pagdating ng AI revolution. Anong sabihin ng AI revolution? Pag-i-introduce na ng mga robot na. Kahapon, napanood ko na yun pong gumagawa ng mga sasakyan ay sa Hyundai, sa South Korea, robot na po, nilay off ang thousands of factory workers sa Hyundai. Pinalitan ng robot. Hindi, no? Ang ginamit na salita, wipe out. Ito, ginamit dito yung salitang wipe out. Talagang walang itinira. Tinanggal ang kasalanan. Hindi matatanggal ang kasalanan mo kung hindi ka magre-repent. Amen? Kailangan ang repentance. Sapagkat makita ho natin mismo sa Luke 24 verse 47. Ang sabi diyan ng Bible, repentance and forgiveness of sins should be preached in His name, beginning in Jerusalem. So, repentance and forgiveness. So, bago yun pong, bago yung forgiveness, bago ka makatanggap ng pagpapatawad sa Diyos, anong dapat gawin mo? Repentance. Kailangang magbago ka ng pag-iisip. Tatalikuran mo ang kasalanan. Hindi po yung nagsasabi kang, Lord, patawarin mo po ako. Hindi mo naman iniiwan yung kasalanan. Amen? Mamaya, maninigarilyo ka naman. Kakasisi mo lang, mamaya, paglabas sa church, bibili ka agad ng sigarilyo. Tataya ka sa karera. Ganun ba yun? Hindi ganun ang repentance. Okay? Kung tinatamaan ka, huwag kang masasaktan sa akin. Sabihin mo lang, more. Ganun yun. Kasi pag nagagalit ka, binanggit na naman yung sigarilyo, binanggit na naman yung karera. Galit na galit ka ngayon doon sa preacher. Hindi. Dapat makita sa iyo yung repentance. Bukas ang puso mo. Tinatanggap mo lahat yun. Okay? Importante po yun. So,
Kaya napaka-importante na ang kasalanan ay mawala sa buhay natin, pero ang requirement ay repentance. So, forgiveness, matatanggap mo yan kung magre-repent ka. At pag nag-repent ka, mawawala lahat ng kasalanan sa buhay mo. Tanggal ang kasalanan lahat. Kaya matibay kang Christian. Kasi yung foundation mo matatag. Walang naiwan na anumang bakas ng luma mong buhay. Kaya may mga ibang Christian, hindi matatag at matibay. Kahit 5 years ng Christian, bumabagsak pa din. Ang bilis bumalik sa dating buhay. Kasi, nung maging Christian sila, nakapagdala sila ng maraming baggage pa sa buhay nila. Hindi naiwan. Hindi na i-repent lahat eh. Kaya, yung Christian life niya, hindi matatag at matibay. Konting problema, balik agad sa dating buhay. Pag nagkaroon ng pagsubok, sa halip na lumapit sa Diyos, yun, naglasing. Dahil problema eh. Nakuha nyo? Marami akong kilalang ganung tao na dati dumadalo rito. Sabi ko, ba't ka naglalasing? Hindi ko po kaya yung mga problema ko. Dapat magtiwala ka sa Diyos. Ikaw ba, bago ka nakatanggap kay Lord, lasinggero ka na, opo. O hindi mo talaga hindi po pala na-repent yun. Hindi nga po eh. Kaya hindi talaga magiging matatag at matibay ang Christian life ng isang tao. Kasi pag dumating ang problema, madali mong balikan ang dati mong buhay. Unawaan mo ako, kapatid. Naintindihan mo ako, kapatid. Sabi mong katabi mo, naintindihan mo siya. Okay. So, importante yan. Kaya nga po, mahalaga yung repentance. Foundation siya eh. Repentance is a foundational teaching sa buhay ng tao. Hebrews chapter 6, verse 1. Verse 1 to 3, foundation. Pag sinabing foundation, alam natin, lahat ng structure ay nakadepende doon sa foundation. Pag marupok ang foundation, yung buong structure niya, pwedeng bumagsak. At ang unang-unang foundation ay ang repentance. Kailangan, totoong ikaw ay nakapagsisi, tinalikuran mo lahat ng kasalanan sa buhay mo. Wala ka nang babalikan pa. Amen? Parang sinunog mo na yung bridge na pinagdaanan mo. Kaya hindi ka na makabalik dahil sunog na yung bridge, wasak na yung bridge. Kaya ang tunay na repentance is burning of bridges behind you. Pagsusunog ng mga tulay, amen? Sa likod mo para wala ka nang babalikan pa. At ano ang magiging bunga? Anong sabi? That times of refreshing may come from the Lord. Ang pinanggalingan ng lahat ng yan ay repentance. Ang repentance ay turning to God, pagbabalik loob sa Diyos. Pagkatapos, ang repentance nagpuproduce ng pag-aalis ng kasalanan sa buhay mo. At ang ikatlo, ang repentance, ang susi upang dumating sa iyo ang panahon ng ano? Ano Tagalog ang refreshing? Ano sa Tagalog ang refreshing? Tingnan natin ang Greek word ng salitang refreshing. Ang Greek word ng refreshing ay anapsusis. 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 Ibig sabihin ay to relax. Darating sa iyo ang panahon, nagre-relax ka. To relieve, to rest, to cool. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Pag ikaw ay totoong nag-repent, mararanasan mo ang spiritual revival. Yung times of refreshing na yan, yan ay times of revival. At dito, kapatid, pag ikaw ay nagsisi at na-experience mo ang times of revival, ano mararanasan mo? Anapsusis. Ibig sabihin,
yung paglilingkod mo sa Diyos, nag-e-enjoy ka. Ilan sa inyo, yung pag-serve nyo kay Lord, parang isang napakalaki at napakabigat na problema. Parang meron kang batong daladala sa balikat mo. Parang hindi ka nagre-relax sa Christian life mo. Walang relaxation. Amen? Kaya yung iba nagpapa-spa, di ba, para makapag-relax sila. Amen, kapatid? Ganito rin eh. Yung repentance ay parang pumupunta ka sa spa na kung saan ay nagkakaroon ng tinatawag na relaxation. Nag-e-enjoy ka. Hallelujah. Walang pressure. Enjoy mo yung paglilingkod sa Diyos. Relax na relax ka. Pero kung pressure ka, may problema. Kailangan mo mag-repent. Dahil walang revival. Ang times of refreshing ay times of revival. Kung may revival kang nararanasan, yung pagsiserve mo kay Lord, enjoy ka. Ang sarap mag-serve kay Lord. Hindi yung hirap na ako, magpapaalam na ako kay Bishop, kina Pastor Jace. Ayoko na. Kailangan mo ng revival. Ibig sabihin, wala kang revival na nararanasan. Tanggapin natin ang katotohanan yun. Wala kang revival. Pag walang revival, patay ka spiritually. Aminin mo yun, tanggapin mo yun, patay ka spiritually. Kasi, hindi ka nagre-relax sa pagsiserve mo kay Lord. Walang relaxation. Samantalang yun yung sabihin ng times of refreshing, times of relaxation, at relief. Hindi ka nare-relief. Di ba, pag yung term ng relief, alimbawa, nagpa-check up ka, feeling mo, nung magpa-ultrasound ka, feeling mo, baka mamaya, meron akong cancer, may ganito Tapos lumabas yung magandang resulta ng iyong ultrasound, ay, nagkaroon ako ng relief. Di ba? Anong tawag doon? Nagkaroon ka ng peace of mind. Amen? Yun pala yung times of refreshing, times of having a peace of mind. Hindi magulo ang isip mo, walang takot, walang worry. Yun pala ang tunay na revival. Kung may revival ka sa spirit mo, wala kang wino-worry. Punong-puno ng kapayapaan ang isipan mo. It is as if nakatanggap ka ng relief at rest. Ang kahulugan ng anapsusi sa Greek word ng times of refreshing ay rest, times of rest. Feeling mo parang nakapagpahinga ka. Hindi yung parang pagod na pagod ka. Ilan sa inyo sa pagsiserve nyo kay Lord, parang pagod na pagod ka. Parang hirap mong ihakbang ang paa mo, pupunta ka sa church, parang nag-iisip ka, pating kaya ako ngayon? Punta kaya ako sa church? Magpapagamit kaya ako kay Lord ngayon? Kasi parang hirap na hirap ako, parang pagod. Kaya iba nagpapaalam Ba't nagpapaalam sa pastor? Pwede po mag-rest po muna ako kasi pagod na pagod ho ako Ba't ka napapagod? Sa church ba 24 hours ka ba dyan sa church? Hindi po Ilang oras ka lang sa simbahan, ba't feeling mo pagod na pagod ka? Di ba? Di ba 24 hours ka ba dyan? Walang uwian sa church? Hindi, di ba? Amen? Yung pagdalo mo nga, 24 hours ba yan? Hindi, ilang oras lang tayo, mamaya uwi ka na, maninood ka na mamaya ng laban ni Pacquiao. Di ba? Amen? Hindi naman 20, pero bakit parang feeling mo pagod na pagod ka? Ibig sabihin, wala kang nararanasang spiritual revival sa buhay mo. Ba't wala kang nararanasang spiritual revival? Hindi ka gumagawa ng tunay na repentance. Hindi mo pa naranasan ng tunay na repentance, kaya walang spiritual revival. Feeling mo, pagod ka. Samantalang sabi ni Peter, ang susi for the times of refreshing is repent. Yan po. At cooling, times of cooling. Wow, cooling. Parang air condition, Di ba? Cool. Malamig, masarap ang pakiramdam.
Alam nyo, itong dinescribe ko yung ito sa inyo. Naranasan ko yan nung tumanggap ako kay Jesus Christ. January 25, 1980, nang umatin ako sa Luneta Park, kung saan ay 25 people lang ang naroon, nakasirkel lang kami sa damuhan, nakaupo kami sa damuhan eh. Merong isang preacher na nasa gitna na nagpipreach. At that time, feeling ko pagod na pagod ako. Feeling ko talagang susurrender na ako. Wala akong peace. Magulo isip ko. Pero noong tinanggap ko yung mensahe ng pastor, puro pa naman bisyo pinagsasabi ng pastor, lahat ng binanggit niya, buhay ko eh. Hindi ako nagalit. Yun yung sinasabing binuksan ng Diyos ang heart ko eh. Tinanggap ko siya. Umiyak pa nga ako habang nangangaral yung pastor eh. Kasi sabi ko, Panginoon, paano nalaman ng lalaki? Ngayon ko lang nambit itong pastor na to eh. Sabi ko, pero lahat ng binabagit niya, pati sample niya sa akin eh. Sabi ko, Lord, pero may sumasaga sa isip ko, yung nag-invite sa'yo, yan, nagsumbong. Sabi ko, hindi, imposible naman. Kasi lagi kasama ko sa opisina yung girl eh, na nag-anyaya sa akin sa Bible study. Imposible namang ikwento ako nito. Kasi puro trabaho at aral lang itong nag-invite sa akin eh. Walang time para ma-meet niya yung pastor eh. Hindi pa uso ang cellphone noong 1980 na yun. Wala pang cellphone. Di ba? Para magte-text ka, ito pong ginagawa ni Brother Ferdy. Wala eh. Kaya nung nakikinig ako, binuksan ng Diyos ang puso ko, tanggap ko lahat yung mga correction, mga rebuke na yun. At doon ko naranasan after ng Bible study, uuwi ako na para lang, ang paa ko, hindi nakasayad sa damuhan. Kasi sa Luneta, damo eh. Parang hindi nakasayad. Para bagang ako ay nasa alapaap na lumalakad. Ang sarap ng pakaramdam ko. Nagre-relax ako. Naramdaman ko yung tinatawag na time of refreshing. Ganun pala pag nag-repent ka. Kasi doon sa pagkatapos mangaral ng pastor, talagang may malakas na humiyaw doon. Hindi ko kasi mapigilan. At sa isip ko, habang sumisigaw ako sa isip ko, mula ngayon, Lord, magse-serve ako sa iyo. Ikaw pala ang hinahanap ko sa buhay ko. Ikaw pala ang kailangan ko sa buhay ko. Sabi kong ganun. Ayun. And the rest is history. Ayan, nagpastor ako. Okay? So, yan po kapatid, ang sinasabi dito sa Bible na times of refreshing. Ngayon, ano kapatid ang tinatawag nating spiritual revival? Dinidefine dyan, no? Bakit mararanasan ang times of refreshing? That He may send the Messiah or the Christ. Yung pala, pag tayo pala kapatid ay nagrepent, si Christ dumarating. Hindi po second coming ni Christ ang binabanggit niyan, that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Kasi pagdating ng verse 21, Christ must remain in heaven. Yun ang continuation. So, ibig sabihin, itong sinasabing He may send the Messiah, hindi tumutukoy sa second coming. Yan, He may send the Messiah, pag nag-repent ka, kaya ka makakaranas ng time of refreshing dahil padadala ng Father si Jesus Christ. Magkakaroon ng tinatawag na personal visitation ni Jesus Christ sa buhay mo. Mararamdaman mo si Lord mismo, nakapikit kang ganyan. Ganun ka lang, mamaya maramdaman mo para may nagtatouch sa heart mo. Tapos, di mo mas nakikita, feeling mo si Lord nasa harapan mo, napapayakap. Naramdaman ko po dati yun eh. Mayakap akong ganun eh. Parang ayaw ko lang bumitaw sa Panginoon. Lord, parang ayaw ko, wag mo kong iiwan. Parang ganun. Tapos pagkatapos nung grabe, damam-dama mo ang gaang-gaang ng puso mo, ang linis ng isipan mo, lahat ay makararanas ka talaga ng tinatawag na relaxation. Kasi times of refreshing. Ang tawag ay spiritual revival. Amen. Conclusion natin ngayon. Si King Manasseh, kilala niyo ba si Haring Manasseh? Mababasa niyo yan sa 2 Chronicles chapter 33. May mga ibang references pa dyan eh, na mababasa niyo ang buhay ni Haring Manasseh, hari ng Judah. Isa siyang masamang hari ng Judah. 2 Chronicles 33, 3-5, siya ay mapagsamba
sa mga rebulto. Nagdala siya ng rebulto sa templo. He involved himself in fortune telling. Ito, pumasok siya sa trabaho ng panghuhula, spiritism, nakikipag-usap siya sa mga patay, naging mangkukulam din siya, marunong siyang mangulam. At involved siya sa magic. At ang kanyang mga anak ay ino-offer niya sa Diyos-Diyosan sa pamagitan ng pagsusunog. Sinusunog niyang buhay ang kanyang mga anak. At marami siyang pinatay na mga innocent blood. At anong sabi ng Diyos sa kanya sa 2 Kings 24 verse 4? Hindi ko mapapatawad si Manase sa ginawa niyang ito. Grabe. Ikaw ba? Ikaw ba ay mangkukulam? Tanong nga katabi mo, marunong ka bang mangulam? Ikaw ba ay nakikipag-usap sa mga patay, nakikipagsanggunian sa mga patay? Ayan, no? Ikaw ba ay mapagsamba sa mga rebulto? Ayan. Ayan, no? Grabing kasalanan na ginagawa ni Manase. Ayan, may reference yan. Kaya kung gusto niyong basahin sa bahay, pag uwi niyo, okay lang. Ngayon, ano ang nangyari? Next slide. Now, nang si King Manase ay nahirapan na po siya dahil siya po ay nilusob ni King Nebuchadnezzar. At ang ginawa po sa kanya, naglagay ng kalawit sa ilong niya, na ginawa siyang parang isang donkey, na hinatak siya bilang alipin ng mga Babylonians. Lumapit siya sa Diyos nang siya'y naghihirap. He implored the Lord his God and humbled himself greatly before the Lord, the God of his father. 2 Chronicles 33 verse 12. At ano ang nangyari sa kanya, kapatid? Siya po ay totoong nag-repent. Ginawa niya yung principle ng repentance. God heard his repentant plea and allowed him to return to Judah as king. Babasahin niyo po yan sa 2 Chronicles chapter 33 nang siya po'y magsisi. Pinakinggan ng Diyos. Tingnan niyo, noong una, sabi ng Diyos, hindi ko makapatawad ng taong yan dahil sa kasalanan ginawa niya. Pero pinatawad siya ng Diyos dahil nag-repent. At ibinalik siya bilang hari. At nung siya'y mabalik, ito ang ginawa niya. Lahat ng mga Diyos-Diyosan na dati niyang sinamba ay sinira niya at winasak. At ibinalik niya ang altar ng Panginoon upang sambahin ang buhay na Diyos doon sa templo. Not only did Manasseh return to the Lord, but his example of repentance and humility affected the entire nation. Though there were still sacrifices on high places of worship, places other than the temple, the people sacrifice only to the Lord their God. So, inayos niya lahat. Yun ang tunay na repentance. Pag uwi niya sa bahay, lahat ng rebulto nila sa bahay, pinagbabasag niya. Ganun ginawa ni Manase. No? Tinanggal niya lahat ang rebultong nilagay niya sa templo at pinalitan niya ng altar ng Diyos. Next slide. Basahin mo ito. Sabihin mo, kapatid, ito babasahin ko para sa iyo. Tumingin ka sa katabi mo. Hindi yung nagsasalita ka, hindi ka naman nakaharap sa kanya. Delikado yan. Yung nagsasalita tayo, wala tayong kausap. Sige, 1, 2, 3. It's never too late to come before God. Repent of your sins and ask for His forgiveness. Our failures and faults can still be cleansed by the blood of the Lamb. If we will but humble ourselves, pray and turn to the Lord. Manasseh's life certainly demonstrates that not only for individuals, but also for a nation. Next slide. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways,
then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Saan pumasok ang repentance dyan? Doon sa salitang, and turn from their wickedness. Yun po yung salitang repentance. Iniwan ang kasalanan. Tumalikod sa paggawa ng mali o masama. At anong pangako ng Diyos? I will hear from heaven. Pakikinggan ko ang panalangin niya. At pagagalingin ko, hindi lamang siya, pati ang kanyang lupain o ang kanyang bansang Pilipinas. Amen? Ang hangad natin, pag naranasan natin ang spiritual revival sa church na ito, nawa umabot ang spiritual revival sa buong Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. At matala din tayo sa kasaysayan ng revival. Hindi lang ang Wales, hindi lang ang India, hindi lang Amerika, hindi lang ang Indonesia. Marami po kasing mga bansa na nakaranas po ng revival. May libro po ko niyan, ang title ay Revival Fires. Doon ko nabasa ang history ng revival sa iba't ibang bansa. Pero sa Pilipinas, wala pa akong nababasang may revival sa Pilipinas. And hopefully, nawa, mangyari sa panahon natin yan. Amen? Pero nagsisimula yan sa mga anak ng Diyos. Katulad sa Wales, nagsimula sa Mount Moriah Chapel. 1,200 ang members, 550 lang pala ang pumupunta sa simbahan. 50 na lang ang dumadalo. Talagang backsliding. Nasa backsliding talaga ang mga Christians. Paglinggo, nasan sila? Sabi doon sa nabasa ko sa history, nasa mga inuman yung mga Christians, nasa mga sugalan, nasa mga kanya-kanyang bahay lang. Ayaw pumunta sa church. Walang interest pumunta sa church kasi spiritually dead. Patay siya sa paningin ng Diyos. Pero nabuhay dahil po sa ginawang prayer ng mga young people doon sa Mount Moriah Chapel. Ang ginamit, kinasangkapan ng Diyos na isang kabataan ay si Evan Roberts. Lumapit sa pastor. Pastor, pwede po bang i-gather ko lahat ng youth sa church natin? Bakit? Sabi ng pastor. Kasi po, nililid ako ni Lord mag-lead sa prayer po para po sa ating church at sa bansang Wales. Kailan mo gustong i-meet sila? Lunes po sana. Simula po ng 8:00 ng gabi. Hanggang kailan? Hindi ko po alam kung kailan po matatapos yung oras ng prayer namin. So, in-announce sa congregation. Kaya may 17 kabataan out of 50 na dumadalo, kasi karamihan matatanda 17 young people umatin ng prayer meeting. And the rest is history. Doon gumalaw ang Diyos. Nang merong mga kabataan nag-dedicate ng buhay para sa prayer. Yung 1,200 na hindi dumadalo, naging laman ng simbahan. At nadagdagan pa. Maraming kalapit na simbahan, napuno sila. Ba't napuno? Kasi dahil hindi na kasya, naglipatan doon sa ibang church. At hindi rin nagkasya, ganap ng ibang simbahan, napuno. Kaya lahat ng simbahan ay puno. Amen. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo ang katabi mong upuan. Tingnan mo ang katabi mong upuan. Bakante po ba? Di ba? So, kailangan natin ng revival. Pag may revival, ang tao sabik pumunta sa simbahan. Priority nila ang gawain sa Panginoon. Pag may revival. Pag walang revival, sabik ang tao pumunta sa mall. Sabik ang tao manood ng boxing pag walang revival. Pero pag may revival, sabik ang tao sambahin ang Diyos. Sabik ang taong unahin ang Diyos kaysa sa boxing, kaysa sa laban ni Manny Pacquiao. Amen? Kamayan mo ang katabi mo, sabi mo, praise the Lord, inuna mo
ang gawain sa Panginoon. Hindi mo inuna ang panonood ng boxing. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Repent. Yan ang sabi ng Bible. Kailangan mong magsisi. Repent and be revived now. Repent and be revived now. Ulitin ko, repent and be revived now. Ulitin ko uli, repent and be revived now. Ano ang kondisyon ng spiritual life mo? Nag-i-enjoy ka ba sa paglilingkod mo sa Diyos? O nananawa ka na? Ibig sabihin, patay ang espiritu mo sa harapan ng Diyos. Buhay ka ngayon. Kumakain, nagsasalita, nagtatrabaho, nag-aaral, lumalakad, tumatakbo. Pero sa kalagayan mo sa harapan ng Diyos, you are dead. Kung hindi mo nararanasan sa paglilingkod mo sa Diyos na nakakapag-relax ka, hindi mo nararanasan yung tinatawag na rest, hindi mo nararanasan yung tinatawag na relief, hindi mo nararanasan yung tinatawag na coolness. Kaya laging hinahanap mo, gusto ko po munang magbakasyon. Paalam po muna ako. Pagod na po ako. Kailangan mo ng spiritual revival. Paano po yun? Repent and turn to God so that your sins may be wiped out, that the times of refreshing may come from the Lord. And that He may send the Christ. Amen? Napakahalaga po yan. Lord, dumating ka po ngayon at bumisita po kayo sa amin. Magkaroon kami ng personal visitation mula sa iyo. Tumayo po kayo sa harapan ng bawat isa sa amin at madama po namin ang inyo pong kalapitan. Maramdaman po namin na nariyan ka, Panginoon. Abba, Father, minsan pa, kayo po ang mangusap sa aming mga puso. Maramdaman namin ang spiritual revival. Lord, hindi na po ako nasasabik dumalo ng gawain mo. Kailangan ko ng spiritual revival. Lord, hindi na po ako masaya sa pagpapagamit ko bilang manggagawa. Piling ko pagod na po ako. Samantalang hindi naman 24 oras akong nagtatrabaho sa church. Pero piling ko nakakapagod. Pero pag ako ay social media, walang kapaguran akong nararamdaman. Pag nagpe-Facebook, pag nanonood sa YouTube, at pag nagko-computer games, ang lakas-lakas ko, sigla-sigla ko. Pero pagdating sa paglilingkod sa iyo, piling ko pagod ako. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, what lacking in you is spiritual revival. Kaya piling mo, pagod ka. Hindi ka naman 24 oras nasa simbahan at araw-araw kang nasa church. Mas maraming ang oras mo sa trabaho at pag-aaral. Hindi sa church. Kung may girlfriend o boyfriend ka pa, marami ka ring oras sa kanya, di ba? Dahil siyempre, nagdidiman si girlfriend, labas kayo. Di ba? Tapos ang feeling mo, pagod na pagod ka. Bakit ka nakapil ng ganyan? Hindi dahilan na napagod ka sa paglilingkod sa Diyos.
ang dahilan ay hindi mo nararanasan ang spiritual revival. Why? Hindi ka nakakapag-repent. Hindi mo pa ito nagawa sa buhay mo. Ngayon, subukan mong gawin yan. Mag-repent ka. At hindi ka makakapag-repent maliban ang Diyos maglagay niyan sa puso mo. Kung pinili ka ng Diyos, bago pa lamang lalangin ang mundo, may mga pinili na siya. Kung pinili ka ng Diyos, lalagyan ka niya ng spirit of repentance. Siya maglalagay niyan sa heart mo. Kahit pilitin mo mag-repent, kung hindi ka naman lalagyan ng Diyos, wala. Mananatili ka, kapatid. Antok-antok ka pa nga malamang eh. Baka hihikab-hikab ka pa sa antok. Pero, pag ikaw ay pinili ng Diyos, lalagyan ka niya ng spirit of repentance. Sige, minsan pa tayo, pumikit tayong lahat. Lapit tayo sa Panginoon. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa ko kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa ko kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana lumayo pa sa iyo. Ayaw ko nang umibig pa ng higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Habang tayo'y nakatayo, kausapin mo si Lord ng heart to heart. Kung hindi mo nararamdaman yung espiritu ng repentance sa iyo, sabihin mo kay Lord, Lord, kaawaan mo po ako. Tulungan mo po ako, Panginoon. Sabihin mo sa Kanya. Lord, naway piliin mo ako, isa sa mga tatanggap ng gift of repentance.
upang magawa ko po na talikuran ang mga kasalanang nagagawa ko araw-araw. At magbalik loob ako sa iyo at maranasan ko ang times of refreshing or revival. Sabi mo kay Lord, sawa ka na. Sa piling mo, lagi kang pagod sa paglilingkod mo sa Diyos. Sawang-sawa ka na kamo sa piling mo na parang ikaw ay nananawa. Nagsasawa ka na sa pagpapagamit mo sa Panginoon. Wala nang pananabik pa sa puso mo maglingkod kay Lord. Sabi mo kay Lord, lagyan mo po ako ng gift of repentance. Bigyan mo ako ng gift mo pong ng repentance. Sige, nakikinig si Lord sa iyo. At naway kahabagan ka ng Diyos. Buksan niya ang puso mo katulad ng kay Lydia. Maramdaman mo yung presensya niya mula ulo hanggang talampakan, bumabalot sa katauhan mo. Pwede yun. Habang nakapikit ka, maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos binubulong sa puso mo. Anak, kahit ganyan ka, mahal pa rin kita. At sabihin mo kay Lord, Lord, I want to experience the times of refreshing. Pagod na po ako sa marami kong problemang kinakaharap. Bigyan mo ko ng times of refreshing from your presence. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan. Hayaan mong kausapin ka ng Panginoon. Pag-asa at pagmamahal. Sabihin mo kay Lord, Lord, yakapin mo po ako. Ibulong mo sa Lord, Lord, yakapin mo po ako. Jesus, embrace me. Sa bawat nagawa kong kasalanan, Give me the times of refreshing. pinagsisisihan ko ito ng lubusan upang di na muli pang balikan ang aking buhay noon. Wala itong pag-asa pang mabago. Ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Lord, pagod na ang isip ko. Kung pag-iisip Ask for times of refreshing. Abba, Father, iyakapin mo po ang bawat kapatiran ko na nandito ngayon. Embrace them, Lord. Maramdaman nila mula ulo hanggang talampakan lumayo ang inyo pong presensya. sa iyo. Padama mo po sa kanila, Panginoon, na dumadamay ka sa kanilang kalagayan ngayon. Abba, Father, for Jesus Christ's sake, ipadama mo po sa kanila, Panginoon, na ikaw ay nariyan. Di sana Lord, mula ulo hanggang talampakan, maramdaman niya yung inyong pong kalapitan. kung pag-iisipan ko
Tanggalin mo po ang lahat ng pagkadugyot. Alisin mo, Panginoon, lahat po, O Diyos, ng dryness. Minsan pa, Abba Father, I pray for the times of refreshing to come upon each one of my brothers and sisters. Abba, for Jesus Christ's sake, maramdaman nila, Panginoon, ang coolness. Maramdaman nila ang tunay na rest. Maramdaman nila ang tunay na relaxation from your presence. Ayaw ko nang umibig pa. Sabihin mo yan sa Panginoon. Ayaw ko nang umibig nang higit pa sa'yo. Nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito. Alam kong di ayon umibig pa nang higit pa sa'yo. Ayaw ko nang umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito. Alam kong di ayon sa'yo. Ang dinulot ng mundong ito. Ang dinulot ng mundong ito. Alam kong di ayon sa'yo. Alam kong di ayon sa'yo. Yes. Abba, Father, patuloy ko pong tinataas sa iyo ang kongregasyong ito. Minsan pa, Abba, hinihiling ko po ang inyong favor, ang inyong grace na maranasan ng kongregasyong ito. Alalahanin po ninyo ang inyong pangako sa inyong anak na si Abraham. Minsan pa, Abba Father, ma-experience namin ang katuparan ng pangako ninyo kay Abraham. Na madama po namin, Abba, yung napakaraming tao lumapit po sa iyo, Abba Father. At yung magaganap lamang yan kung may spiritual revival na magaganap sa church na ito. Lahat ng dumalo ngayong umaga, tulungan mo pong makaranas sila ng times of refreshing. Maging sa kanilang pag-uwi ngayong umaga, sa kanilang tahanan ay maramnasan po nila ang times of refreshing. Abba Father, tulungan mo po, O Diyos, tanggalin mo lahat ng nadama nilang kapaguran,
Tanggalin mo po, O Diyos, lahat ng nararamdaman po nila, Panginoon, na kaguluhan ng isipan, mga nararanasan po nila, O Diyos, na mga iba't ibang mga discouragement sa buhay. Lord, minsan pa, padama mo po sa kanila ang kapahingahan galing sa iyo. Ang katiwasayan galing sa iyo. Padama mo po sa kanila ang kaginhawaan na galing sa iyo. Salamat po, Abba Father. At alam kong hindi babalik na walang bunga ang iyong mga salita. Kung sino man na nandito ay hindi nakagawa ng totoong repentance, Lord, maging sa kanilang tahanan ay magawa po nila yun. Tulungan mong lagi nawa na ito ay ma-replay sa isip at diwa ng bawat isa sa kanila about the role of repentance to spiritual revival. Again, Abba Father, thank you. In Jesus' mighty name we pray. And everybody will say, Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.